mga taong simbahan tong pinagsasabihan niya. Na kayo, ang galing-galing ninyong mag-promote ng mga sarili nyong tradisyon. Tapos, hindi, mas pinipili nyo yung tradisyon ninyo kaysa sa salita ng Diyos. Basahin po natin. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is unwashed. Okay? So, hindi naman po sa madumi talaga yung kamay nila, hindi pa lang sila nakapaghugas. Ibig sabihin, hindi naman nanggigitata yung kamay nila. Tsaka hindi ko alam kung ano kinakain nilang food dito. Siguro hindi naman sila nagkakamay ng sabaw. No? And saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is unwashed. Verse 3, the Pharisees and all the Jews do not eat, unless they give their hands a ceremonial washing. Take note of the word ceremonial. Ceremonial washing, holding the tradition of the elders. Take note of the word tradition. Okay? When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. Tama po ito naman, tama naman. And they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. Okay? So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, why don't your disciples live according to the tradition of the elders, instead of eating their food with defiled hands? Bakit yung mga disciples mo, si Jesus diretso nilang tinanong, no? Bakit yung mga disciples mo, kumakain, hindi naguhugas ng kamay, bawal yan sa kagawian natin, sa ating tradisyon. No? Tradition of the elders, bawal yan sa tradisyon ng ating mga ninuno. Okay, pansinin niyo po itong pagkakatanong nila dito kay Jesus. Pansinin niyo to Almost always, pag tinatanong nila si Jesus, ang mga Eastern po, tayo, we do not go direct to the point. We rarely do that, 'di ba? Pag may kailangan sa iyo, ano ang unang bungad? Kumusta, 'di ba? Hindi yung papasok agad tapos bubungara mo agad na kung ano. Kumusta ka na? Kumusta kayo diyan? Okay lang ba kayo? Parents mo kumusta? Ang daming ko kumustahin, 'di ba? Saka sasabihin, loadan mo naman ako, wala na akong load. Di ba, ganun tayo, we rarely go straight to the point. Kasi ganun tayo as a people. Okay, so, tapos, tsaka parang, it's rather insulting kung ganun, parang, halimbawa, kaya ako, nalulungkot ako sa nangyayari sa yung development sa culture ng Pinoy ngayon, na parang nade-develop natin yung culture of apathy, yung parang wala tayong pakialam, hindi kagaya ng dati. Halimbawa, pag magda-drive-thru ka, lalo sa Jollibee, no? Pag magda-drive-thru ka, ang ganda ng kaway ng mga tao sa drive-thru. Napansin nyo, kakawayan ka, nakasmile, di ba? Malayo pa yung kotse mo, di ba? Hanggang hindi humihinto yung kotse mo, hindi sila, kumusta ka na, bunutin mo naman kami, sabi ni Bugs. Hindi ako bubunot, Bugs. So, tsaka nabunot ka na dati, no? tapos ang ganda-ganda ng kaway. Tapos hanggat hindi ka tumatapat dun sa bintana, hindi siya hihinto ng pagkaway, di ba? So, tapos, ako lagi, binabati ko muna yun kasi kanina pa siya kumakaway sa akin. So, kakawayan ko rin siya, hello! Pag sinabi, good afternoon, sasabi ko, uy, kumusta kayo? Magandang hapon. Tapos, ganun. Okay, ganun din yung, buti nga ngayon, o-order ka na dun sa o-order ka na dun sa voice box Hindi ka na dun. Kasi dati, o-order ka, ganda-ganda ng kaway. Tapos pag tapat, hindi man lang batiin, ang sasabihin agad, 2 chicken joy, tas extra gravy. Lagyan mo rin ng hot sauce Ganun agad. Wala man lang, kinawayan kita. Kanina pa ako kumakaway dito, hindi man lang ako kawayan at ngitian pabalik. Ganun agad. Try niyo yan sa misis nyo, di ba? Halimbawa, ang aga-aga, tapos bagong gising ka, tapos binati ka ng misis mo, di ba? Paglabas mo, sabi ng misis mo, nandun siya sa may kitchen. Sabi niya, good morning, honey. Good morning. Tapos ang sasabihin mo, kape, walang sugar, paibilis. Ibuhos sa'yo yung kape, di ba? Ayun, nagkakaroon tayo ng culture of apathy. Dito, tinan nyo itong pagkatanong nila kay Jesus, straight to the point. Wala man lang pasakali Normally, sasabihin nila kay Lord,
teacher, rabbi, good teacher, alam po namin na kayo'y lingkod ng Diyos, o ganyan. Di ba lagi may ganon pag nagtatanong sila kay Jesus, di ba? Especially when they're trying to trick him, di ba? Papa-good shot muna sila para kunwari, inosente sila. Tapos sila maglalagay ng question na trap, di ba? Pero ganon sila lagi, ang opening lagi, sounding respectful. Ito, ura-urada diretso agad Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? Jesus, ba't yung mga disciple mo, hindi nagugugas ng kamay? Bawal yan. Diretso. Walang kaabog-abog. Diretso yung tanong. So, eto ang sagot ni Jesus. Tinan niyo sumagot si Jesus. Natatawa ako dito. Tinan niyo po sumagot si Jesus, He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. Kung hindi ito nakakatawa sa inyo, hindi ko alam paano kayo mag-isip, no? So ano po ito? Galing ito, itong prophecy na to, yung sinasabi ni Jesus, nasa Isaiah chapter 29 verse 13. Anong prophecy yun? Ito, these people honor me with their lips. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Anong sabi ni Jesus? Anong pagka-describe niya? You hypocrites. Yan po yung title natin ngayong gabi. Yung hypocrite kasi ay galing po sa Greek word na salitang hypocrites, na ang ibig sabihin ay artista. Kaya ang title natin showbiz. Ngayon kung taga showbiz po kayo, wag naman kayo magtampo. Taga showbiz din naman ako. So artist din naman ako at naging contract artist ako ng Star Magic. John Lloyd. Star Magic. 3 years pa mga hindi po nakakaalam, no. 3 years po ako sa Star Magic. So understudy po ako ni John Lloyd. So pag nagkasakit si John Lloyd, ako dapat yung papalit. Wala, hindi nagkasakit Okay, so sabi ko nga, kahit kay Bentong na lang ako mag-understand. So ayun, pero I was with Star Magic for 3 years. I was blessed with that privilege, no. So hindi naman ibig sabihin na masama yung showbiz. Hindi ibig sabihin masama mag-artista. Pero ang sinasabi ni Jesus dito sa mga Pharisee na ito, kayo, hindi naman kayo artista, ang hilig nyo umarte. Yan. Kunwari lang kayo. Kunwari, ang dami-dami ninyo sinusunod na mga kung ano-ano. Pero sa totoo, yung puso ninyo wala kay Lord. Ang layo ng sagot nyo. Ang bastos kasi ng tanong No? Tanungin mo ng pabalang si Jesus, magsisisi ka talaga, ba't mo na itanong Bakit hindi naguhugas ng kamay yung mga disciples mo? Bawal yan sa tradition ng mga ninuno. Diretso yung tanong, ang angas. Ang sagot ni Jesus. Alam niyo, tama si Isaiah Tama si Isaiah dun nung nag-prophesy siya tungkol sa inyo mga ipokrito kayo. O kaya kung sa mas mababaw na Tagalog, no, kung ngayong conversation ngayon, no, tama si Isaiah nag-prophesy siya tungkol sa inyo mga plastic kayo o kaya mga showbiz kayo no. Hindi naman po ibig sabihin ng showbiz plastic, no. Inuulit ko po 'yan, hindi ako anti-showbiz. Sinasabi ko lang na sinasabi ni Jesus dito umaarte lang kayo kasi yun po talaga yung essence ng word na hypocrite, umaarte. Putting up a front or a show, putting up a face, no, yung lang naglalagay lang ng show. It's just for show. Okay? So yung ginagawa nila, it's just for show. Kaya sabi ni Lord, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Hindi po kailangan ni Lord ng show. Ang Christian life po ay hindi showbiz. Hindi ito yung lights, camera, action, tas pagtapos na, iba ka na. Ngayon, eto ka, ganito. Kunwari, ikaw yung hero sa pelikula. Tapos pagkatapos, sa totoong buhay, kontrabida ka pala. Hindi ho ganun. Okay? So, hindi ganun. Kung ano tayo dapat, sa harap ng mga tao, sa harap ng Diyos, yun talaga tayo dapat. Okay? Ngayon, eto, tungkol ito sa priorities Tinanin nyo bakit natawag silang hypocrites? Kasi mali sila ng priority. Okay? Maraming ganito ngayon. Mali ng priority.
we are banking on something. Halimbawa, yung, yung, anong term to? Political correctness. Yung political correctness na yan, obsessed dyan yung kultura ngayon. Nung pumasok itong, itong decade na to, grabe, halos pinapatay ng political correctness ang freedom of expression, ang freedom of speech, pati ang freedom of religion, sinasakal ng political correctness. Think about this. If you are one of those who are obsessing about political correctness, why would you even bank your correctness on something that you mistrust, which is politics? Isipin niyo yun. Yung correctness, hinahanap mo sa politics. Wala kang katiwa-tiwala sa politics. Tapos, dun mo tatayo yung iyong sense of correctness. Political correctness. Sobrang ironic. Di ba? Napansin nyo? Ang daming ganyan mga pawok, galit daw sa politics, pero gusto nila politically correct. How do you cannot have your cake and eat it too, sabi nga, di ba? So, pili ka lang. Pili ka. Okay, yung kaipokritohan yun. Ano kasi nasabo, galit ka sa politicizing, pero obsessed ka sa political correctness, di ba? Tingnan niyo dito si Jesus, hindi talaga PC si Jesus eh. Kausap niya mga teachers of the law, ganito siya magsalita. Ang layo ng sagot niya. Ang tanong sa kanya, bakit okay lang sa'yo na kumakain sila ng hindi naghuhugas ng kamay? Bawal yan. Ang sagot niya, kayo mga ipokrito kayo. Tama talaga si Isaiah eh. Nung nag-prophesy siya tungkol sa inyo eh. Kayo yung sinasabi niya eh. Na yung mga taong to, pinaparangalan ako, sabi ng Diyos, na yung mga taong to, pinaparangalan ako, gamit lang ka ng mga bibig. Sabi nga ng mga pastor lagi, nagmamahal sa Diyos, gamit ang nguso, hindi puso. Dapat po puso, hindi nguso. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Tingnan niyo to ha. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Sa ibang translation, human, yan. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. Human traditions, listen, human traditions are of value. Up to a certain extent, they are of value. These traditions are valuable. These are not fads. These are traditions. Traditions, ibig sabihin, they stood the test of time. Okay? Meron silang significant purpose sa ating society at sa ating culture. But when it really matters, pag bumangga sa salita ng Diyos, yung tradition, ang pipiliin mo yung sinasabi ng Diyos, hindi yung sinasabi ng human tradition. Nakuha niyo po? Kasi ang dami pong tradition ngayon sa mundo na mali, sa totoo lang. In fact, yung mismong sarili nating habits na trinatrato na nating tradition, maririnig nyo sa maraming tao na may maling asal, ito yung pinaka-pang shutdown nila when you are trying to correct them. Ito lagi. Sa ganito ako eh. Ano magagawa ko? Ganito ako. Diba? Diba? Ang liit-liit na bagay, pinapalaki mo konting pasensya. Sa ganito ako eh! Ano ka ba? Lagi kang late. Sa ganito ako eh! Ano ibig sabihin nun? Ito yung aking tradition. Wala kang pake. Tradition ko to. Wala rin akong pake ko. Ano yung tama? Basta dito ako sa tradition ko. Kuha nyo? Kaya kung traditions are good as long as the tradition is good. It has to be a good tradition for it to be considered good, of course. Pero up to a certain extent only. Kahit nakakabuti sa kultura ang isang tradisyon, pero pag dumating ang panahon na bumangga ang tradisyon sa sinasabi ng salita ng Diyos, dapat po yung salita ng Diyos ang itatayo natin, hindi yung tradisyon. Palakpakan muna dyan. Pinapalakpakan po yung mga ganyang linya. Okay. Okay, and he continued, hindi pa tapos. Grabe talaga si Lord, no? Nilagyan niya talaga eh. Naalala ko yung kwento na anong oras na po, no? Tapos, hindi ko sasabihin sa iyo kung anong oras na.
Dahil ako yung may napakagandang anak na babae at dalaga siya at maganda ang pangarap ko sa kanya at napakatalino sa school at ikaw ay mukhang ang dating mo pa lang sa akin ay mukha kang babaero, kaya hindi ko sasabihin sa iyo kung anong oras na, dahil baka ligawan mo yung anak ko at mukhang kaya mo siyang pasagutin at baka ma-inlove sa iyo yung anak ko at magkasintahan kayo at masisira ang kanyang kinabukasan, at dahil dyan hindi ko sasabihin sa iyo kung anong oras na. Nilagyan talaga. Ang tagal na ng kwentong yung tawa ako dun eh. Eto, nilagyan talaga ni Jesus eh. Nagtanong lang sila ng isa, may rat-rat niya talaga eh. And he continued, you have a fine way. You have a fine way. Ang husay ninyo. This is not a brash way, this is a fine way. You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. Mga God believers po ito ha, hindi po ito mga atheist. Okay, mga expert ito sa law. Yung law, yung writings ni Moises, mga expert sila doon, naniniwala po sila sa Diyos. Pero ang sabi ni Lord sa kanila, kayo ang huhusay ninyo sa pag-iisang tabi. Basahin ko nga dito sa verse 9, dito sa Pinoy version, verse 9. Sabi ni Lord, ang galing-galing nyong sumunod sa mga tradisyon nyo, pero yung utos ng Diyos, hindi nyo masunod. Okay? Hindi ko po yan pinipreach. Binabasa ko lang. Hindi po yan interpretation ko. Binabasa ko lang. Huwag po tayong magalit. Salita po ng Diyos yan. Okay? Ayaw nyo dito, basahin nyo sa ibang malalim na translation dito. Ito, Apologetics Bible to. Ito pinakamahal kong Bible. Kasi pinakamahal, syempre lahat ng Bible ko mahal ko, pero ito ibig sabihin pinaka-expensive po. Basahin ko dito Verse 9. He also said to them, you completely invalidated God's command in order to maintain your tradition. Kaya wag po nating ipa-prioritize yung tradition natin kung ang tradition natin ay bumabangga sa mismong sinasabi ng Diyos. Hindi po natutuwa si Lord doon. Kahit na po yung nagbigay sa atin ng tradition na yan, seemingly ay maka-Diyos na tao. Dahil yung mga kausap po ni Jesus, mga taong simbahan po yan, hindi po yan mga palaboy. Hindi po yan mga adik, mga taong simbahan tong pinagsasabihan niya. Na kayo, ang galing-galing ninyong mag-promote ng mga sarili nyong tradisyon, tapos mas pinipili nyo yung tradisyon ninyo kaysa sa salita ng Diyos, kaysa sa sinasabi ng Diyos. Ano ba yung pinaka-importante kay Lord? Puntahan natin, ano pinaka-importante kay Lord? Traditions ba? Verse 10, for Moses said, honor your father and mother, and anyone who curses their mother and father is to be put to death. Ito. So, Old Covenant, grabe Okay? Disrespect lang bastusin mo ang nanay at tatay, ito dapat. Bakit? Bakit sobrang higpit? Kasi po, God was establishing a special nation, a nation of His own, okay? Set apart, holy nation. Kung hindi po siya maghihigpit sa unang salvo, ulitin ko po kung sa unang salvo ng pagtatayo niya ng isang bansa na kanya, hindi po siya maghihigpit, walang susunod. Ulitin ko, walang susunod. Nakuha niyo po? Hindi dahil masama ugali niya, hindi dahil hindi niya mahal yung mga tao, dahil gusto niya silang sumunod, dahil pag sumunod sila, makakabuti sa kanila. Kaya yung higpit niya, galing sa pagmamahal niya. Nakuha niyo po? Okay. Now, but you say, eto sinabi ni Moises, na dapat ang mga anak igalang ang kanilang mga magulang. At sabi pa nga ni Moises, dapat pag binastos ng magulang yung anak, pwede silang bawian ng buhay. Ito yan, Ngayon, syempre, hindi na to applicable sa culture natin. Okay? Pero tinan nyo to. Itong put to death, hindi na to applicable sa culture natin. Okay? Pero, etong moral underpinning nito, buhay na buhay pa, hindi ito nawawala. Ano ibig sabihin? Yung principle behind this, buhay na buhay pa.
Ganyan i-value ni Lord yung relationship ng magulang sa anak. Anak, irespeto mo ang nanay at tatay mo. Wag na wag mo silang babastusin. Ibig sabihin, pwede kang mag-disagree, pwede mong ilaban yung sarili mong iniisip, pero wag na wag mo silang babastusin. Si Lord po yan mismo nagsabi. Kontra ba si Jesus dyan? Tinanin nyo kung kontra siya sa Father. Never. Sabi niya, but you say that if anyone, sabi ni Jesus, pero kayo, ang sabi nyo, but if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban, ibig sabihin, devoted to God, korban ang tawag nila dun. Tingnan nyo to Then, you no longer let them do anything for their father or mother. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Tinuturo. Tingnan nyo to. Ang ibig po sabihin nito, ang sabi ni Jesus, sabi sa batas na binigay ng tatay ko, no, ng father, kay Moises, dapat irespeto ng mga anak ang kanilang mga magulang. Irespeto nila na parang nakataya doon ang buhay nila. Irespeto mo ang nanay at tatay mo, ituring mo yun na nakataya ang buhay mo doon. Pero kayo, ano yung pinapagawa ninyo, sinasabi ninyo dito sa mga anak, na imbis na itulong nila sa magulang nila, sasabihin nyo lang, hindi, dapat, naka-reserve na to, na pambigay sa church, korban, na pambigay sa temple. Pambigay ko na to sa temple, kaya hindi ko na pwedeng itulong sa nanay at tatay ko. Kasi mas importante yung ibibigay ko sa temple, kaysa sa pagtulong sa nanay at tatay ko. Yun ang sabi ni Lord. Natuwa ba siya doon? Then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus, tingnan nyo kung natuwa si Lord dito. Thus, you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. Tinuturuan nilang maging madamot at maging magulang sa sariling magulang yung mga anak. Tinuturuan nilang gulangan ng mga anak yung magulang. Mga teachers of the law, mga taong simbahan Para hindi ka na tumulong sa nanay at tatay mo, sabihin mo lang, pang-offering sa church, yung iyong pera, para hindi na pwede galawin. Kita nyo kadupangan nitong mga to. Gusto nila sila lang ang binibigyan. Yung mismong magulang ayaw nila pabigyan. Ano sabi ni Jesus? Kita nyo, yung mismong salita ng Diyos, isinantabi ninyo. Galit na galit si Lord dito. At ang matindi, part 1 pa lang po ito ng sermon niya, bukas yung part 2. First part pa lang to, first half pa lang to. Thus, you nullify. Ang bigat na word niya, nullify. Ibig sabihin, pinawalang bisa. Alam niyo yung salitang annulment? Mas malala pa po yung annulment kaysa sa divorce. Alam niyo ba yun? Yung mga nagsasabi dito, wag ng annulment. Alam niyo, sobrang lala ng annulment. Bakit? Yung divorce, dalawang tao na nagsama, sinasabi sa batas na totoo, alam namin, nagsama yan, paghihiwalayin natin. Pero, ano yan, ayaw ni Lord yan. Okay? Pero, pinapayagan kapag life and death situation. Halimbawa, may murder tendency na tong lalaki, ginugulpi yung babae, sandali lang, di ba? Pero kung mga disagreement lang, hindi lang nagkasundo sa ulam, kung sino magpapatay ng ilaw, kung anong channel papanoorin, ba't kayo maghihiwalay? Pero, kinoconsider yung divorce, ina-acknowledge na nagsama sila. Yung annulment, ang sinasabi ng annulment, nullify, walang bisa. Ang sinasabi, wala naman totoong marriage na nangyari. Isipin nyo yun. 10 taon married, tapos magpapaanal, sasabihin nila, wala nangyaring nangyari. Walang nangyaring marriage, wala nangyaring kasal, wala nangyaring marriage. Lahat ng yun ay wala yun. So, yun ang ibig sabihin nun. So, ang bigat na salita ng nullify. You have nullified the word. Thus you nullify the word of God by your tradition. Pinawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos gamit ang inyong tradisyon na pinamamana ninyo sa mga tao. At hindi lang yan, marami pa kayong ginagawang mali. Yan sabi ni Lord. Dahil lang yan sa tinanong siya kung bakit kumakain yung mga disciples niya nang hindi naghuhugas ng kamay. Kaya huwag kang lolo-loko kay Lord. Nirat-rat na talaga eh.
Nirap-rap niya, hindi nakapalag eh. Nakuha niyo? Grabe, ito to. Basahin natin sa ano? Basahin natin sa dito, sa Holman. Basahin ko yung dulo. But you say, sa dulo, you revoke, ay ang bigat. You revoke God's word by your tradition that you have handed down. Sino itong mga nagbigay ng traditions? Mga godly men ito, seemingly godly men. Naniniwala sila sa Diyos, mga expert sila sa batas ni Moises, pero inuuna nila yung sarili nilang pakinabang, hindi talaga sila nagmamahal sa tao, gusto nila sila lang ng sila. Biro mo, yung citizen, yung pupunta sa temple, tutulungan niya yung magulang niya, pero ang sabi nitong mga teachers of the law, wag mo na sa magulang mo ibigay, sa temple na lang. Na syempre, may cut sila dun sa temple, dun sa magulang wala. Itong mga taon to, galit na galit si Lord eh. Sipin nyo ngayon, ang mga anak na nakikinig dito ngayon, mga anak, sobrang importante kay Lord ng relasyon mo sa magulang mo. At kung ang ganda-ganda ng image mo sa church, dahil ikaw ay ginagamit ni Lord doon, tapos yung relasyon mo sa magulang mo, yung turing mo sa magulang mo, hindi maayos, may tawag si Jesus dyan, hypocrites, showbiz, artista. Ang ganda-ganda mo sa church, pagdating sa bahay, hindi ka mautusan. Kuha nyo? Anong priority ni Lord? Mag-backtrack tayo ng malayong panahon. Yung 10 commandments na binigay ni Lord, tapos lahat ng instructions niya na 613, idagdag mo pa doon yung mga traditions na dinagdag nitong mga Pharisee. Ano ang priority ni Lord? Ito, ginawang 3 ni Micah, tapos ginawang 2 ni Lord. Ito, He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? This is what, ikaw ba ay mortal? Kung mortal ka, para sa ito. Ito po ang requirement ni Lord sa iyo. Regardless kung anong religious background mo, kung anong denomination mo, kung saan probinsya ka galing, hindi usapan ang background mo, basta tao ka, mortal ka, ito ang requirement mo. Painggan nyo, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Maging makatarungan, maging mapagmahal sa pagiging maawain, to love mercy, maging mapagmahal at maawain, at maging mababa ang loob na lumakad sa gabay ng Diyos. Hindi po sa gabay ng tradisyon, sa gabay po ng Diyos. Kung ano naman po yung denomination nyo, tinan ninyo sa Bible na nirelease ng denomination nyo, yung binasa natin. Kasi hindi po yung binasa ko, hindi po ito imbento, sinabi talaga to ni Jesus. Na kapag yung tradition bumabangga na dun sa salita ng Diyos, piliin nyo po yung salita ng Diyos. Dahil hindi po ang tradisyon ang namatay para sa atin. Ang anak po ng Diyos ang namatay para po sa atin. Okay? Pero kung hindi naman bumabangga yung tradisyon sa salita ng Diyos, di ayos. Ako, traditional akong tao eh. Gustong-gusto ko nagpopo at opo, gustong-gusto ko nagmamano, gustong-gusto ko yung 6 o'clock na nagdadasal yung mga pamilya, kahit ano pang religion mo. Ang sarap nung 6 o'clock nagsasama-sama kayo para alalahaning ang buhay na ito ay hindi umiikot sa'yo. At mayroong Diyos na nakaakita ng lahat na nangyayari. Kaya kahit anong nangyayari sa'yo, na bless ka ba, ang dami mong pera, maaalala mo sandali, hindi nga pala ako to. Diba? Galing, biyaya ito galing sa taas. Ngayon, kung may pinagdadaanan kang masakit sa buhay, maaalala mo. Kung meron kayong ganong devotion sa family, maaalala mo, sandali lang, hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. Kasi meron nga palang Diyos na nakakita ng sitwasyon ko at nagmamahal sa akin. Those traditions are beautiful. You see? Traditions are not necessarily bad as long as they don't go against what God has said.
Ayan po. So yun, mahalin po natin si Lord. Mahalin po natin si Lord ng totoo. Sa puso, hindi lang sa bibig. Para hindi niya tayo tawaging ang showbiz nyo. Okay, bukas po yung part 2. So, yun po. Gusto po ni Lord offset tayo. Ano yun? Pag kay Lord po, hindi po tayo gumagawa ng pelikula. No? Hindi po. Maganda yung pelikula. Ibig sabihin, huwag niyo ako ma-misunderstood kasi may ministry na paggawa ng pelikula, kagaya ng Chosen, Puso Movement, meron silang mga movies. Pati ako, meron ako mga shows, di ba? Hindi yun yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, pagkasama mo si Lord, nasa tunay na buhay ka. Wala ka sa set. Huwag ka umarte. At higit sa lahat, huwag ka maarte. Okay? So, ayun, that's our lesson for tonight, no? It's sharp, but it's light. But it's sharp. Grabe si Lord. Bakit? Nasasaktan siya na pinipili yung traditions of men over Him. Okay? So, ayun po. Mark these verses. Micah 6:8. Okay? Micah 6:8 at saka yung binasa po natin. Okay? 1 to 13 po yan ng Mark chapter 7. Okay? Puntahan niyo po sa mga Bibles ninyo. Okay? At inote niyo po yan. Hindi ko po yan inimbento. Hindi ko rin po yan ininterpret lang. Sinabi po ni Jesus yan. Huwag po tayong ipokritis. Huwag tayo artista. Okay? Pagkasama natin si Lord, dapat tunay na buhay tayo. Okay? Ngayon, kung trabaho, pwede mag-artista kung trabaho. Trabaho lang. Okay? So, ayan po, pray po tayo. Lord, maraming salamat po. We honor you, Lord. We honor you. Kasi concern ka po sa reality namin at sa real being namin, kung ano ang nasa loob namin. Kasi mahal mo kami. Mahal mo kami to the point na you have this emotional outburst. Kasi nga, mahal mo kami. You wouldn't even bother if you don't feel anything for us. And for that, we are so grateful. Lord, always enable us, Lord God, to choose you and the core values of your words over our own preferred traditions, Lord God. At kung meron man kami mga traditions na pinapahalagahan, Lord God, ipaalala lang po sa amin lagi na yung mga traditions na gusto mo, Panginoon, ang pahalagahan namin. Maraming salamat po. We honor you, we bless you. In Jesus' name. Amen. 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 So once again, ito po ang Bible Ninja, nag-iisang live trip na Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light who is Jesus, so you never lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. Wow!